Ano po ang nag-udyok sa inyo para mag-file po kayo ng kasong plunder kala Duterte at Senator Bongo ngayong araw na po? Nung malapit na po matapos yung aking termino sa Senado, nag-request po kami ng mga ilang dokumento mula sa COA, sa DPWH, bunga ng isang news report, ano? At ito ay naisantabi namin nung pandemic, nung nag-inventaryo kami, dito namin ito na nakuhang muli at ni-revive namin, ano, pinag-aralan. Tapos nung matapos yung termino ni Duterte ay pinakiramdaman namin kung napapanahon ng mag-file under the Marcos administration. So we have assessed na mas objective na ngayon ang hudikatura at hindi na kontrolado ng mga Duterte. Bakit mas objective na ang hudikatura at hindi na kontrolado ng mga Duterte, Senator Trillanes? Ang ultimate manifestation dito, yung pag-dismiss sa kaso ni Senator Laila de Lima, no? Hindi mangyayari yon under the Duterte administration, kahit walang kalaman-laman yung kaso na yon. So, yun ang pinakang natin, nakitang sinyales. Nag-file po ako ngayong umaga ng plunder case laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at kay Senator Bongo. Ito ay tungkol sa mga government projects totaling 6.6 billion na inaward nila dun sa tatay at kapatid ni Bongo. Ito po ay maliwanag na plunder at lahat ng elemento ng plunder charge ay nandito sa kaso na ito. Lahat po yon ay inaward sa pamilya. No? The way the plunder is defined by law, pagka nakinabang ka at ang pamilya mo ng ill-gotten wealth. Ano? Kasi ito, ginamit nila yung kanilang posisyon, authority at influence para mabigay at makorner yung mga proyekto. 184 government contracts ang inaward nila sa tatay at kapatid ni Bongo. Ang total nga ay 6.6 billion pesos. Sir, sorry, hindi ba kailangan i-prove na yung threshold na 15 million ay yun yung dapat na naibulsa? Sobra-sobra ito, no? Ito ay plunder many times over. Kasi ang threshold ng plunder, according sa Ombudsman, is 50 million. At kung 75 million, according naman doon sa website ng Supreme Court, lahat ito ay kumbaga pasok na pasok many times over doon sa kailangan, sir, threshold. na patunayan na 50 million at least yung naibulsa? Yun na yun. Yung 6.6 bawat cheque na na-receive nila, yun. Diretso saan pa diretso yun? Diretso sa kanila yon, sa pamilya yon. Because brother and father yung contractor. Yes, kasi pagka beneficiary ka at pamilya mo, first degree ito ng consanguinity, no? So maliwanag po 'yan. Wala nang lusot dito. DOJ, hindi sa Ombudsman. Nag-file po tayo dito sa DOJ dahil una-una dahil may concurrent jurisdiction, tapos naniniwala tayo na mas may access yung DOJ sa iba't ibang ahensya to validate yung mga dokumento na i-file namin sa DPWH, DTI at sa COA, no? Tapos marami pa silang pwedeng makuha dito. Nagbabayad ba ng taxes itong mga kumpanya nila Bongo, nung tatay niya at nung kapatid niya. Tapos pati yung mga nag-joint venture, mga nagpagamit na mga AAA companies, liable din sila dito, pwede rin sila maisama doon sa plunder. So mas malawak na investigasyon ito. Sir, sabi ni Senator Bongo sa isang text, sabi niya hindi na raw po bago itong accusation ninyo sa kanya. Well, ngayon lang ako nag-file nito. And tama siya kasi
2007 pa nila ito ginagawa, no? 2007 hanggang 2018. Itong accumulated na nakuha namin na dokumento. At nung panahon na presidente si Duterte, nag-increase sila ng pondo sa Davao City at 4.5 billion doon ay napunta nga doon sa tatay at kapatid ni Bongo. Nung nagsimula kasi sila 2007 pa, no? 2007 to 2018 itong mga nakalap namin ng dokumento. So I believe when they started, hindi nila ina-assume o hindi nila na-imagine na eventually ay malalagay sila sa microscope dahil abot sa pagka-presidente si Duterte at siya naman ay special assistant to the president, then senator. Kaya yung pattern of behavior nila ay nanggaling doon. Tapos itong ano dito, no, ang malaking bagay dito nung presidente na si Duterte, dun sa unang budget niya na siya ang noong 2017, nag-allocate sila ng 4.5 billion dito sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. At nakalagay yun. That's the very definition ng plunder. Pagka ginamit mo ang pwesto mo, authority at influensya mo para magbenepisyo ka at ang iyong pamilya, maliwanag na to. Open and shut case po ito. No? Doon sa General Appropriations Act, nag-allocate ng pondo sa Davao Region itong si Duterte, no? Na beyond the usual quota niya. Kumbaga, yung share niya sa buong republika extraordinary or disproportionately large. Kaya yun yung isang indicator dito. Tapos, imagine niyo 184 contracts po ito. Lahat-lahat. Tapos, nag-total ng 6.6 billion. Ang normal na encounter po kasi natin ng ganito sa plunder, meron pang layering. Meaning, gumagamit ng ibang kumpanya, may front na kumpanya o may dummy. Pero ito kasi, kapatid sa tatay. Kaya talagang straightforward yung mga elemento rito. Pagka sila ang nag-receive ng cheque, yun ang proof na nakuha nila na nagbenepisyo sila dito sa proyekto na to. At way above the threshold ng plunder, which is 50 million. Senator, ano po itong mga ebidensyang hawak nyo na magpapatunay dito sa kasong isinampan nyo laban kay former President Duterte at Senator Bongo? Mga ano po ito, no? Official COA documents, DPWH contract, pati official documents ng DTI. Talagang na-establish natin to. I furnished the media a copy, scrutinize po nila dyan. Ang nakapirma sa mga kontrata na yan, yung tatay at yung kapatid ni Bongo. Tapos, alam naman natin lahat na talagang sila yung hari-hari ng mga panahon na yun. So, it is impossible for them to say that they don't have a... Tapos, ang nagbenepisyo po, yung pamilya ng isang public official. So, ilang beses po pinatadahan ito ng mga abogado natin. This would be the easiest plunder case to prove in history. Kasi hindi po nag-layering Walang dami. Talagang pamilya ang binigyan po ng kontrata. Senator, nilabas niyo po ba ito dahil tatakbo po kayo sa next election sa 2025? Alam niyo po, may wala pa nga akong declaration Yung election next year pa. So kailan ko po ito pwedeng i-file? 'Di ba? Kumaga, yan po yung counter nung mga concerned parties. Yan po ang pinaka-depensa nila. Pero hindi po ubra sa korte yan. Subukan nilang gawin ng ganyan depensa nila. Ang tanong dito, totoo bang nag-plunder sila o hindi? Yun dapat ang focus natin. Kasi lahat naman kami mga political personalities.
And ako, I gave a copy to the media. All of you have ways to scrutinize kung namumulitika lang ako. Hindi, kung politika lang yan, hindi dapat walang laman yan. I explained to you the circumstances, bakit namin dinelay yung pag-file. At noong pa sinasabi yan, pag nawala sa pwesto itong mga Duterte, kaliwat kanan kaso ipafile ko sa kanila. So ito na po yung mga yun. So plunder po ito, no? Yung iba gumagamit pa sila ng mga dummy pero ito lantaran, ginamit yung mismo mga kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. So what are the chances of winning the case? Sorry. LGU ba o si mismong president ang naggawad ng contract? Ang presidente ang nag-allocate ng additional funds sa Davao region at sila ang kumorner doon sa ground. So yun ang very definition ng plunder. Pagka ginamit mo yung authority, position at influence mo para makinabang ka at ang iyong pamilya. So maliwanag na maliwanag ang mga elemento ng plunder dito sa kasong ito. Dahil nung panahon ni Duterte, kontrolado nila ang hudikatura. Nakita nyo naman yung ginawa kay Senator Laila de Lima kahit walang kaso, ginawa ng kaso, so nadidiktahan nila. Ngayon, the environment is conducive to file itong kaso na to dahil nakita natin na hindi na iniimpluwensyahan ang hudikatura natin. Sir, baka sabihin parang you just want, publicity for your political plans. Alam nyo, ito, matagal ko nang ginagawa ito parang hindi parang bago naman, no? Hindi. Itong aming case, you will be furnished a copy. Makikita nyo kung flimsy ito at for publicity purposes. Ito maliwanag na buong-buo yung kaso na ito. Yan. Sir, last question. Gaano kahalaga na second criminal complaint ito laban kay Duterte? And the first one was junk. Which one? The grave threat complaint filed by Representative Gama. Tingin lang sa gitna, sir. So, importante to para matest natin talagang kung ang hudikatura natin ay nakawala na sa impluensya at control ng mga Duterte. So, yan po yan. Sir, last question.